Hello mga boss, so welcome sa video natin ngayon. Bali, ang ituturo ko is paano ko um, nag-apply, paano yung mga steps na ginawa ko para makahanap ako ng client. So, ito yung nasa slides natin ngayon. First slide is yung mga ipapakita ko yung mga naging ah, reply ng mga ng mga pinasahin ko ng mga proposal, ng resume, tapos yung mga interview. So, eto kung makikita nyo, March 3, 2022 pa. So, medyo matagal na rin kasi akong nag-online arbitrage. And then talagang hinanap ko yung mga emails ng mga clients na mga nag-reply sa akin, tas mga napasa ko interview din para at least mapakita ko rin sa inyo para mai-share ko din kasi alam ko maraming mga aspiring VAs na hindi nila alam saan sila magsisimula, saan sila mag-start, ah, walang pangbili ng course kasi ganyan na ganyan ako dati 4 years, 5 years ago kasi wala talaga akong pambili ng course, di ko alam, puro sa YouTube lang kung saan saan napunta. Punta ako ng YouTube, sasali ako ng mga Facebook group kung saan saan. Hanggang sa hindi rin naman talaga lahat ng mga in-applyan ko is nagre-reply, which is normal yun. Lalo na pag bago ka, minsan sa 10 in-apply mo, wala talaga nagre-reply. Kaya lang, ang ginagawa ko nun is every may ina-applyan ako, ina-adjust ko. Ibig sabihin, nag-optimize pa rin ako ng profile ko. May add ako sa resume ko, may improve ako sa resume ko, may improve ako sa proposal na sinesendan ko. Yung account ko sa Online Job PH is ini-improve ko rin, may ina-update ako. Ganun kasi dapat eh, hindi ka lang mag-i-stay doon sa kung ano yung una mong ginawa is doon na. Ibig sabihin may kulang, bakit hindi pa nagre-reply, di ba? So, and nung nag-start ako, as in zero experience ako sa online arbitrage kasi akala ko dati, kaya din ako online arbitrage or product research kasi madali. Kasi from word na product research, aminin natin pag sabing product research, ay madali yan. Pero nung nandun na ako actual, hindi pala. So walang madali. Lalo na pag hindi mo alam isang bagay. So diretso na tayo, masyado na papahaba. So eto, ah, ayan, tapos na to, na-interview na ako, yan. Congratulations, yan. Undergo na ako sa training. Kasi after nito, may training sila ng 1 week kailangan mo maipasa yun. Pagka naipasa mo, yun, automatic ma-hire ka na. Hanapan ka na nila ng client. And etong interview na to, hindi ako, nakapasa ako dito sa training, pero during training 1 week, hindi ko siya naipasa. Bumagsak ako dito. Pero, oo, nakakalungkot. Pero after nun, ayun yung naging way para magkaroon ako ng confidence kasi nakahawak ako dito ng actual, nakapag-training ako dito in 1 week na actual talaga ng paghahanap ng deals. So, after nun, kumbaga nagkaroon ako ng experience, dun lumakas yung loob ko na mag-apply lalo, na kasi may experience na ako eh. And yung mga resume ko, na-update ko, ganyan, yung mga profile ko sa online jobs. Kaya sa mga sumunod na, kahit pa paano, tumaas na interview, ah, pagdating sa interview, naging confident ako lalo. Tapos yung proposal ko, mas napapansin na. So, eto, after nun, nag-apply na rin ako. Makita nyo, 2022 ng March 20 and then April 25. Ang tagal na nito nag-apply. So, nung nag-reply sila, may client na ako nun. So, hindi ko na siya kinuha. Pero kung mapapansin nyo, yung proposal ko is eto lang, sobrang ikli lang. Hi, I'm interested. Dati kasi nung bago-bago ako, sobrang haba. Sobrang haba ng nilalagay kong proposal, which is hindi pala ganun. So, kailangan basahin mo kung ano yung nakasulat sa yung post ng client or ng agency, basahin mo yun, tapos yung proposal mo is magbe-base doon. So, eto tulad niyan, ang nakalagay doon sa post nila, kailangan mag-undergo ka ng training, tapos kailangan kaya mo mag-work ng 8 hours. Meron yan, so nilagay ko, I am interested. Ito yung mga nandoon. Tapos, nilagyan ko ng mga attachment like ito, yung speed test, tapos yung mga portfolio ko, yung mga nahanap kong deals kasi nagpa-practice na rin ako, tas yung resume, nilagay ko rin dyan. So, mamaya ituturo ko sa gitna ng video na to, ituturo ko ano yung isa sa nakita ko at sobrang effective.
talaga na yun yung nagpataas ng rate sa mga nagre-reply sa mga proposal ko. So, next is ito, September 13, 2022. Yan. So, after 3 days, after ng interview, after 3 days, ayan, na-hire ako. So, sa ano naman yan, sa UK. And then, ito yung application ko. So, di ba napansin nyo, iba yung application ko dito or yung proposal ko compared dito. Magkakaiba. So, ibig sabihin, hindi dapat general yung proposal mo. Dapat depende yan kung ano yung post o kailangan ng client or nagpo-post sa online job. So, yan. Ah, Syempre, bago ka mag-aral ng mga ganyan, gawa ka na ng online job account mo, online job PH. Maraming mga ano diyan, mga pwedeng applyan. May Upwork din ako, pero dito ako nakahanap ng full-time client. So, first, complete mo yung profile mo, kumpletuhin mo. Professional photo, kailangan mo yan. Highlight your skills, optimize your profile. So, punta ka ng online job PH, click mo to, ito mismo, yan, click mo yan. Pagka-click mo, meron yan dalawang search bar. Ito, looking for work, mamaya pupuntan natin yan. Pero ang gagawin natin is, dito muna tayo sa looking for talent. Ibig sabihin, pwede mahanap tayo ng mga co-VAs natin, mga Filipino VAs din na same din sa ina-applyan natin para magkaroon tayo ng idea, hindi para kopyahin yung meron sila. Kumbaga parang magkaroon din tayo ng idea, inspiration sa mga ano rin natin, profile natin. Click mo yan, tapos search mo, tapos lalabas na dyan lahat ng mga VA na merong Amazon online arbitrage na experience, skills. So, ang dami niyan. So, pwede mo isa-isahin and again, hindi mo gagayahin yung mga nakasulat dyan. Kumbaga, titingnan mo lang yung mga tingin mo na pwede ka magkaroon ng inspiration para sa profile mo. First, sabi ko, eto, professional photo, kailangan, syempre, okay yung photo na meron ka or yung picture, hindi dapat pixelated, hindi dapat blurred. And then, I suggest din na kuha ka ng background na parang ganito kasi yung background ko is, nung profile ko is yellow. Ayan, pwede mong gawin yan. Ah, Hindi ko naman sinasabing mali na white, pero yun lang din yung natutunan ko sa mga coaches, sa mga nakapapanood ko lang din. So, trinay ko lang. Sabi ko wala namang mawawala. Kumbaga, ino-optimize ko yung profile. So, ang ginawa ko, since wala naman akong white background, kinuha ko lang yung picture ko. May soft copy ako. Ni-remove background ko. Punta ka lang dito sa remove BG na website o remove background na website. Free lang yun. Remove mo, tapos edit mo sa Canva, lagyan mo ng background. Pero pwedeng cream, yellow, or ganito. Ah, ah, Yun yung ginawa ko and mas okay para sa akin. And then after that, pwede mo i-check yan, view profile, isa-isa, tulad nito. Yan, so complete your profile. Yan, kukumpletuhin mo. Dito, kailangan mo ng title. So, Amazon FBA expert. So, pwede mong ilagay Amazon online arbitrage. And before, nung nag-start ako, wala pang ChatGPT. ChatGPT ngayon, meron na. So, malaking tulong yun. I-maximize natin yun. Free lang naman siya. So, pwede mo ditong gawin na Tagalog. Yan. Pwede din English. Sabihin mo, pwede mo ba akong gawan ng title for my OLJ profile? I'm a Amazon arbitrage specialist. Give me three.
3 sample or options. Yan, so ito, pwede mo to. Yan, online, Amazon Online Arbitrage Products, Research Specialist, Profitable Deal Finder, FBA Sourcing. Yan, pwede mo yan gawin. Pero, syempre, make sure na yung mga ilalagay mo is talagang kahit pa paano ma-experience ka. Like, ito, Helium 10. Kung wala ka namang experience pa sa Helium 10, as much as possible, huwag mo ilagay. Kung wala ka pa niyan, tapos etong Kipa, ito pwede kung talagang naaral mo na or may experience pa na. Pero kung wala pa, wag muna kahit ito lang yung mga yan. So, ilagay mo dito. Yan. Tapos, itong mga basic information, kailangan kompletuhin mo lahat. Tapos, yung mga exam na yan, English, IQ test, government ID, kailangan kompleto lahat yan. And then, yung profile description, ah, kailangan mo rin lagyan. Top skills, lagyan mo din siya. Tapos, lagyan mo ng description. And eto, sabi ko nga, pwede mong i-check yung mga iba pa. Tapos, pwede mong ipa-enhance din kay GPT dito. Kahit di, wag mo masyadong habaan. Sabihin mo lang kung ano yung ilalagay mo kay GPT is ikaw naman mag-install kay GPT. Sabihin mo, bago lang ako sa online arbitrage, nag-aaral pa lang ako, and then may mga nakita ako ng mga co-VAs na sa online job PH na online arbitrage. Ito yung mga profile nila. Can you enhance it for me? Yan, pwede mo siya ilagay. Tapos, pagka inilagay mo na sa profile description mo, make sure din na dapat kung ano yung nandun talaga is ginagawa mo or wag mo ilalagay na 3 years kundi pa naman 3 years, di ba? And i-check mo rin kasi AI pa rin yan. So, may mga time na may error. So, i-double check mo yun. Highlight your skills and optimize your profile. And then, after nun, ito, understand the OA business model. OA means online arbitrage. Watch free YouTube tutorials considered a structured course. Kung meron kang talagang budget, as much as possible, mag-enroll ka sa course na yung course is meron talagang actual na na pwede kang actual talaga na pagsusourcing, wag yung ano lang, aral-aral lang kasi kailangan is actual talaga. And kung wala naman, marami na ngayon sa YouTube is, ayan, search mo lang sa YouTube about Amazon online arbitrage, ano ba yung mga ASINs, yung mga terms na ginagamit, kailangan at least magkaroon ka ng idea. So, after nun, step 3 is, to napaka-importante, i-master mo to. Kasi isa to sa skills na kailangan mo na pag meron ka nito, kahit papano magkakaroon ka ng confident at isa to sa tinitingnan talaga ng mga client. Lalo na nung, eto sabi ko yun sa training, yung bumagsak ako noon, ito yung tinuro talaga sa amin, keep a graph, and after nun, na natuto ko magbasa ng keep a graph, yun yung isang naging skills ko na kahit papano tumas yung confident ko kasi halos lahat yun talaga hinahanap talaga eh. Kailangan marunong ako magbasa ng keep a graph or marunong kang gumamit ng Kipa. So, sa Kipa, wala pa akong talagang tutorial na video para sa pagbabasa ng Kipa graph pero marami naman sa YouTube, type mo lang Kipa graph reading, ayan, search mo lang, ang daming way. So, panoorin mo yan. And then, ito yung apat na tinuro sa training noon na kailangang apat sa pinaka-basic na matutunan is sales rank to, naka-block, buy box, Amazon, tsaka offer. Offer, ibig sabihin yan, yan yung mga competitors. So, balik tayo dito, papayawan ko lang kayo. So, itong apat na yan, ito sales rank, yan yung green na yan. Yan, ibig sabihin, yan yung nagsisilbing benta. So, the more na mas mataas yung sales rank, turn off natin. The more na yung sales rank, ito 15, ito kita nyo 8. The more na mas mababa yung sales rank, ibig sabihin, mas mataas yung benta. The more na tumataas yung sales rank, ibig sabihin yung benta,
bumababa. Pero dito kung makikita nyo, sales rank is 11, 12, so 22, so mababa pa rin yan. And once na nakita nyo to, sa ilalim, meron dito, naka-ibang language lang kasi ibig sabihin 100 plus na sales, yan, sa loob ng isang buwan. So, ibig sabihin, pag meron ka niyan, kay Amazon data na yan, ibig sabihin yun talaga yung benta. Kahit hindi ka na makita mo, di ba, parang dito, yan yung benta. Basta merong ganitong data, kay Amazon na yan galing na, ayan, 100 plus yung benta nito sa isang buwan. So, sales rank and then buy box. Ito rin yung buy box, importante yan. Dapat stable yung buy box. So, ang kinukuha natin sa amin, kasi sabi ko nga lagi sa video, bawat client may kanya-kanyang criteria. May kanya-kanya silang kategory na gusto, iba-iba yung criteria nila. Yung naging client ko, iba, 'di ba, may mga naging client ako, yung criteria nung isa kong client hindi pasok sa criteria ng isang kong client. Yung criteria naman ng isang client is hindi naman pasok sa kabila kong client. So iba-iba sila. So kung may client ka ngayon, tapos yung tinuturo ko is iba yung criteria na meron ako, hindi naman ibig sabihin na mali na yung criteria na sa'yo. Kataon lang, bawat client is iba-iba sila ng criteria. Pero as much as possible, dapat ang titingnan natin talaga sa buy box is stable talaga. So, ang kinukuha namin is 30 days na buy box, average, 60 days, and 90 days. And sabi ko nga, aralin mo yung Kipa. So, ano lang yun, parang overview lang. Sales rank, buy box. Ang buy box is ito siya. Makikita mo siya dito pag pumunta kay Amazon. Ito yung buy box. Ito, yung box na yan. Ito. Itong box na yan. Tawag dyan buy box. So, napaka-importante yan kasi pag bumili yung customer, kasi marami yung mga sellers eh. Marami itong mga sellers. So, pag clinic mo yan, ilan yung mga sellers dyan. Mga, mga refurbish pa yung iba. So, sabihin natin yan, no, ang dami mga sellers niyan. Ngayon, pag kung sino may may-ari ng buy box, so nasa kanya yung buy box. Pag nag-add to basket or nag-buy na yung customer, sa kanya mapupunta yung benta. Kaya napaka-importante yung buy box is maganda yung rotation, hindi lang kay Amazon. So, yan buy box and then Amazon, yan yung orange naman, ibig sabihin nandiyan si Amazon. So, as much as possible, maganda wala si Amazon or nandyan man, hindi niya nado-dominate yung buy box. Hindi yung nasa kanya lagi yung buy box. Or kung nandyan man siya, nasi-share niya yung buy box most of the time. And then yung FBA or yung offer, ito, or yung mga sellers. Dapat hindi sobrang dami ng mga sellers para, syempre, kasi kung sobrang dami ng mga sellers, abutin natin 50, ang daming maghahati-hati sa benta. So, mas maganda, mas konti, mas okay. At the same time, yung mga sellers is hindi rin papataas. Kumbaga, hindi siya pataas or paparami kasi pag ganun, the more na tumataas yung mga sellers or dumadami yung mga offers, yung buy box or yung price bumababa rin. Nagkakaroon ng price competition pagdating sa pricing. So, ayan, sa mga Kipa tutorials, madami yan. Kumbaga, mas ma-deep dive nyo yung pag-aaral about doon. So, kung wala naman din, isa din to sa maganda na ma-advise ko, mag-subscribe kayo kay Kipa. Ang price niya is $19. So, kung-convert natin sa peso, mga nasa 1.1 yata, 1.2. Mag-subscribe kayo kay Kipa sa loob ng isang buwan. Tapos aralin nyo lahat. Marami kayong magagawa kay Kipa. Pagbabasa ng Kipa Graph, pagsusource using yung Kipa Product Finder. Tapos pwede rin kayo doon mag-storefront. 1 month, mag-practice ka everyday. 'Di ba, nag-subscribe ka na, manood ka ng YouTube, tapos gamitin mo yung Kipa, sarili mong account na yun ha. So, sigurado ako sa loob ng 1 month, kung everyday mo siyang gagawin na, kasi baka mamaya mag-subscribe ka mo 1 month, tapos twice a month, at once a week, tapos
30 minutes ka lang mag-ano. So, bigyan mo ng oras, ng time, ng panahon, practicein mo. And I'm sure after nun, magkakaroon ka talaga ng confident at kahit papaano pagdating sa interview, malaking bagay yun. So, next tayo, learn, 'di ba? Yung yung sabi ko kanina, keep a graph, learn, keep a product finder. Kaya nga importante is ayun nga, mag-invest ka sa Kipa, kahit 1 month lang, basta i-maximize mo yung 1 month na yun. Aralin mo tong Kipa product finder. At dito ka mag-start ng sourcing method mo. Yan use it as your sourcing strategy kasi since nag-start ako, yun yung parang naging first sourcing strategy. Yan yung main sourcing strategy ko. Hanggang ngayon, yan pa rin yung ginagamit ko. And sa mga naging client ko, isa to sa talagang gustong-gusto nila kay pa product finder. Analyze many products, build consistency. Meron na akong tutorial about Keepa Product Finder. So, ano ko lang din kayo, papayuhan ko lang din kayo. Yan. So, yan, punta kayo sa Pro, tapos Keepa Product Finder, tapos may mga filters doon na pwede nyong gamitin. Yan, para makapag-practice kayo. And then, nagpa-practice kayo, di ba? So, pwede kayong gumawa ng sarili nyong spreadsheet dito, tulad niyan, para ilagay nyo dyan. Kuwari, minanap kayong deals, ilagay nyo dito. So, saan na tayo? Yan. And then, yan. Kaya sabi ko, importante, kahit pa paano, kasi pagka free lang yung gagamitin yung na tools, pwede naman, kaya lang, sobrang limited lang yung maano ninyo, yung magagamit nyo. Alam ko, pag free lang, ang pwedeng lumabas lang sa pag nag-filter kayo is 5 product lang din. Tapos, hindi lahat ng ng nito is a-appear. Alam ko sales rank lang, correct me if I'm wrong. Hindi lahat 'yan available. So sobrang limited lang. So I suggest mag-invest kayo sa Kipa. Tas i-maximize niyo mabuti. So back na tayo dito. Yan, learn Kipa Product Finder. Then habang natututo na kayo, 'di ba? Nakapag-source na kayo, nakapag-practice na kayo. Um, i-record nyo. Use a free screen record. Ayan yung ginawa ko. Ito yung sinabi ko sa inyo na ito yung ginawa ko kaya tumaas yung mga nagre-reply sa mga proposal ko. Ni-record ko habang nagsusource ako using Kipa Product Finder. 10 minutes yun na video record. Kasi doon pa lang makikita na ng client mo na kahit wala kang sobrang dami experience, pag nakita ng client sa video na marunong kang mag-filter sa Kipa, tapos yung ginagawa talaga ng pa-product research is nagagawa mo, I'm sure yung client is sobrang may interest dun sa proposal mo. So, record mo yon. Hindi mo naman kailangan mag-subscribe or sa mga screen recorder, marami dyan free. Yun lang muna yung kunin mo. Ako nag-start ka pa lang. And then, ito, create a portfolio. So, pakita ko sa inyo. Before nyan, syempre, hindi ko pa naman, ang portfolio ko is ganito lang. Nag-improve lang din naman yan. So, sa Canva ko siya ginawa. Simple lang, ganyan, ganyan lang siya ginawa. And before, sabi ko kanina, wala pa to, yung record na yan. Pero bigla ko lang naisip, sabi ko, what if ilagay ko na lang kaya dito, yung habang nag-source ako. Yun, after nun, nung nagpapasa ako ng resume na may ganito, mas tumaas yung mga nagre-reply do sa mga ina-applyan ko sa proposal ko, which is ito yung naging uh, asset or way kaya tumaas yun. Kasi before ng mga application ko is walang ganito eh. Medyo mababa yung rate eh. Pero nung nilagay ko to, tumaas. Ibig sabihin, ito yun. Itong video na to, napakalaking bagay yan. So, punta ka lang sa Canva. Free lang din yung mga yan. Maraming mga template dyan. Di mo naman kailangang pagandahin talaga. Simple lang. So,
pangalan mo, OA product researcher, kung gusto mong palitan, pwede ring Amazon online arbitrage. So, tas ito, nilagyan ko, I help Amazon FBA sellers find profitable products kasi yun talaga yung ano nila eh, yung gusto nila, ah, mga profitable products using my product research strategy. Tapos ito nga, tinanggal ko na lang yung picture ko. So, yan, yellow background. Yun yung sinasabi ko kanina. Tapos nilagay ko may mga trainings kayo. Yan, nilagay ko dyan. Qualification. Makikita nyo wala talagang ah, experience talaga na todo ako nilagay. Yan lang. Tapos, lagay mo dito yung contact information mo, email mo. Kung may Skype ka or WhatsApp or kung ano man, lagay mo yan. Yung tools na ginamit mo, malaking bagay yan. Kasi ko nga, mag-subscribe ka, ilagay mo dyan Keepa. Tapos Google Spreadsheet. Tapos, ito, kung wala ka pa niyan, huwag mo ilagay. Ano pa ba yung mga kailangan yan? Keepa, Google Spreadsheet, Slacks, yan yung mga communication eh. Tapos, kung wala ka pang seller app, okay lang din. May mga free naman na calculator dyan na pwede mong pagpraktisan. Sourcing method, lagay mo dyan, Keepa product finder or Keepa reverse sourcing. Manual, storefront kayo sa Keepa. Pwede rin doon mag-storefront. So, yan, madaming sourcing method. Pero, once na sabi ko nga, mag-start ka sa Keepa, lagay mo dito, ah, okay na yun kahit papano. Malaking tulong na yun, lalo na kung nagsisimula ka. Tapos, eto, mag-record ka. Play natin. Ayan, oh. So, nirecord ko habang nagsasource ako. Yan, 10 minutes yan. Tapos, kuwari, may nahanap kang deals na tingin mong okay, lagay mo sa spreadsheet, gawa ka ng sarili mong spreadsheet. Eto, kung gusto nyo tong spreadsheet na to, na hindi naman siya ganun kagandahan talaga, sarili ko lang naman tong ginawa. Pero, pwede mong kopyahin or pwedeng kung gusto niyo talaga ng copy nito, i-comment lang kayo dyan para isend ko sa inyo. Date, kung kailan mo siya nakuha, screenshot ng checkout. Kuwari, pag nag-checkout ka na, screenshot mo, importante yon para may ano ka, timestamp ka. Kasi minsan, pag nag-checkout ka, tapos sinend mo na, tapos yung client mo hindi agad available. So at least, para makita nila na nung checkout mo siya, available pa siya. Kumbaga, meron pa diyang available nun na source mo siya. So, para at least may patunay ka. Tapos, kung seller amp, meron ka rin, screenshot mo rin siya dyan. Title ng product, ASIN. Saan ba makikita yung ASIN sa seller amp? Um, Meron yun, maraming way eh. So, pero pinakamadali is pag nandito ka sa Amazon, ito yung start lagi siya sa B0. Ayan. B0 hanggang bago mag question mark. Yan yung ASIN niya. So, ilalagay mo, category, kung anong category niya, computer accessories ba, electronic, quantity, kung ilan yung pwede i-check out, tapos, or kung ilan yung check out mo para makuha yung cost price na, na kailangan, kung may shipping fee ba, or free shipping, tapos yung buy price, yung price nito sa retailer, yung sell price kay Amazon, retailer link, importante yan, yung kung saan mo nakuha yung na-source mo, Amazon link, profit, ROI, estimate sales per month, deal source, kung paano mo siya anong way ng sourcing method mo, keep a reverse ba, storefront, manual, live sourcing, lip sourcing, EAN match ba, kung match ba yung EAN niya or hindi. Tapos kung may general note ka dyan na sabi mo, tatlo yung kailangan i-check ka or lima yung kailangan i-check out para makuha yung cost price na yun, 'di ba? Or hindi match yung ah, title, pero yung EAN, lahat-lahat, okay naman, yung mga ganun notes. So, ilagay mo dyan. And then, dito, may copy of general information din ako nilagay na pwede nyo rin pagpraktisan
na eto yung kung wala pa kayong idea talaga ano yung criteria na pwede nyo 'tong maging base para sa criteria nyo, 20% ROI dapat or 30% para sa mga oversize. So, pag bago ka, wag ka nalang maghanap ng oversize. Yan, start ka na lang ng 30%. Tapos, yung profit mo, 5 euro or kung US man yan, dollar or kung saan mang marketplace. Purchase price, 10 pataas, sales price. Ito yung buy box to. Buy box or sale price na kukunin mo is dapat from 30, 60, or 90 days. Hindi sa current kasi pag current talaga hindi yan stable. So, selling price 15 pataas. Amazon listing is okay. Basta nag-share siya ng buyback. Sabi ko nga iba-iba ng client eh. May client na ayaw nila nandun si Amazon kahit nag-share ng buybacks. Meron naman din at marami rin na kahit nandun si Amazon basta okay yung buybacks is na-share siya ng maayos. So press buybacks, ito yan mga yan. Sabi ko natuturo yan dito sa mga tutorial. Ano ba yung suppress buybacks? Variations, sales per month, hazmat, product on dangerous. Um, Wag nyo na lang hanapin yung ano, pag bago ka, wag nyo na hanapin yung mga dangerous or hazmat na product. Delete na natin to para hindi kayo. Sa amin kasi okay lang eh. Yan. So, exclude mo yung mga yan. So, yan. Kung gusto niyo to ng ano, copy ng spreadsheet na to, although hindi siya maganda, itsura niya. Pero kung guide nyo, yan, comment lang kayo dyan. Para send ko. Tapos, ano ba tayo? Ayun, dito. Yan, simple lang siya. Wala na masyadong paligoy-ligoy. Tapos, diretso na. Etong actual na to eh. Yan, pag nakita yan ng client, laking tulong yan para mag-reply sa mga. And again, hindi siya 100% sure pero based on my experience, tumaas yung response rate sa mga proposal ko. And then sa online job, ano nga pala, sa online job PH, ah, meron niyang parang, dati kasi 10 application per day, ngayon may mga points na. So, i-ano nyo yun, um, i-maximize ninyo kahit at least everyday pag nakapag ah, practice ka na, everyday at least 5 yung makapagpasa ka ng 5 application. Kung kaya mo 10, go. Kung gusto mong quality naman, 5 everyday, pasa ka. And then, saan na ba tayo? Next is, ayan, apply everyday. Apply, yung sabi ko kanina, apply on online job or other job boards. Tapos, focus ka na lang dito sa ano, online job. Tapos keep improving. Improving sa sarili mo, sa skills, sa Kipa, sa paghanap ng product, sa pagnonood ng YouTube. Improve mo yung profile mo. Tapos yung rejections is normal lang yan. And then, hindi pwedeng mawala yan. Kaakibat talaga yan. Nandyan talaga yan. Pag iniwasan mo yung rejection, ibig sabihin iniiwasan mo magka-client. So, normal lang yan. So, looking for work. Then dito, makikita mo naman, di ba kanina, andito tayo naghanap. Hinanap natin yung mga kasama natin mga VAs din na online arbitrage specialist. Dito naman, pag mag-a-apply ka na, type mo dito, online arbitrage. Yan, pag nakalagin ka naman, sign up, dito mo siya i-search. Lalabas dyan, kung tanggalin mo yung gig, kung gusto mo full-time lang, lagay mo yan. Tapos kung mag-a-apply ka na, ayan, Amazon, wag yan, wholesale yan. Ito, online arbitrage. Ayan no, open natin. Ito, US. Ang dami. Kailan to pinost? Ah, ayun, kahapon lang. $3 per hour. Yan, pag wala ka pa experience, pag as in, ano pa, walang wala pang experience, okay na to para sa akin. Pero syempre, pagka nagka-experience ka na, gamay mo na, wag ka magstay lang dyan. Kumbaga mag-upskill ka, or ano yung rate mo. Pero for experience yan, okay na yan.
Diyan din naman ako nag-start. Eto, online arbitrage looking for three. Trial period 1 week. Yun pala, as much as possible, ah, wag kayong, kasi meron mga ano yung babayaran ka per deal. Ah, as much as possible, avoid nyo yung mga ganun. And may ingat din kayo kasi ako naka-experience na rin ako ng hindi ako nabayaran. So, iwas na lang din sa pagka may client ka na, natanggap ka na, na-interview ka na, as much as possible, pag bago ka, dapat ang bayad sa'yo is wag mong papabuti ng after a month. Pwedeng sa umpisa, weekly or bi-weekly. Para kung hindi man, wag naman sana, 'di ba? Kung hindi man ikaw bayaran or scam pala, at least hindi siya ganun ka tagal or haba. Pero syempre always pray lang din na makuha natin mga client is ah, ano talaga, um, magbabayad talaga, okay yung client, na mababait yung client, ganun. Syempre importante talaga bago ko yung gawin yan is mag-pray kayo. And then ayun, bi-weekly yun, yung sabi ko sa inyo, hindi ako binayaran nun. Sabi ko sa kanya 2 weeks yung payment namin. The after nun, nakailang reply ako sa kanya, follow up, and hindi talaga binayaran. Pero kinayaan ko na. Ganun talaga. And then, yun, natuto ko sa mga ganun. Kaya as much as possible, hanapin nyo is yung talagang i-double check nyo rin. Iwasan nyo yung mga paper lead, yung babayaran lang kayo. Kasi syempre, magbabayad kayo ng kuryente, internet, di ba? Tapos, magsisimula ka pa lang, paano pag wala ka nahanap, di ba? Na deal. And hindi naman ganun kadali sa maghahanap. So, as much as possible, sundin nyo to. Ngayon pa lang, huwag nyo madaliin. Mag-practice kayo, mag-ano kayo kay Kipa. Tapos, hanap kayo, makikita nyo ang dami. Oh. Halos everyday, ang dami dyan. Play nyo. Iwasan nyo yung mga paper lead na yan. So, isa-isayin natin. Ito, 600 to 700. So, kung ita-times natin, 600. Pinakamababa na lang times 61 yung palitan ngayon. 36. 36K. Ito yung task mo. So, kailangan basahin mo yan. Isa-isayin mo to, mga yan. Tapos, ito naman, $400. May hina ako sa math eh, kaya kailangan calculator. 24.5. Pandisimula, 25K. Okay na yan. Kung gusto mo lang maging ng experience. Ayan oh. Playan mo. $3 per hour. Ito, may mga criteria din sila. Ayan, pwede bukod sa binigay ko, pwede mo rin pag-practicean yung mga yan. Ayan, sasabi ko sa inyo kanina, di ba? 30, pag-practicean mo yan. Buy cost, stable Kipa chart, nakita nyo? Stable Kipa chart. Nandyan talaga yan. Hanap pa tayo. Ito may 13-month pay. No, Kipa analysis. Kipa price rank, offer history. Di ba yan yung sinabi ko kanina? Ano pa? Ito naman, Kipa chart. Ayan, kung makikita nyo lahat, bawat bawat applications na dyan yung Kipa, hindi mawawala yung Kipa, Kipa, Kipa. So, Kipa experience required. Yan. So, kaya as much as possible, puro ako as much as possible. Ang dami na. So, mag-invest kayo sa Kipa. Ah, Pag-ipunan nyo, tapos i-maximize ninyo pag nandyan niya. Tapos pag ready na kayo, applyan nyo yung mga yan. Gawin mo, pag hindi ka pa ready ngayon, mag-start ka pala, nag-aaral ka. Pag nandito ka na, nag-login ka na, meron tong bookmark, pwede kang mag-bookmark para ma-save mo siya. So, i-bookmark mo yung mga yan, yung mga nakita mong gusto mo applyan, i-bookmark mo yung mga yan, save mo, para pag ready ka na, pag nakapag-practice ka na, balikan mo. Siguro pag may kipa ka na, 1 week to 2 weeks, basta daily gawan mo ng paraan, may work ka man, daytime, gawan mo siya ng paraan, maglaan ka ng oras. Everyday, ah
Tapos 1 to 2 weeks, try mo na mag-apply pa konti-konti. Huwag kang matakot sa mga nakalagay na mga yan. Huwag kang matakot sa mga yan. Syempre nakakaba yan kasi nga hindi mo pa alam yung mga iba dyan. Pero apply mo lang ng apply yan. Basta gawin mo itong mga tinuro ko din sa'yo. Yan, tas ito, importante yan. So, yun lang. Sana may mga na-share ako, natutunan kayo, and then kung hindi ka pa nakasubscribe, thank you kung magsusubscribe ka sa pag-like, and kung gusto niyo eto, isend ko sa inyo, comment nyo lang dyan. Yun, thank you, and ah, sana makahanap na rin kayo ng mga clients ninyo. Yun lang, bye.